po? Kaya bilang mga Kristiyano tayo dapat magtrabaho, ayun, workers, para may anihin tayo gaya ng isang namumuwang prutas. Hindi lamang sa hanap buhay ng isang tao, kundi lalong-lalo na sa paglilingkod at pagmamahal sa ating mga kapwa. Yung mga hindi kayang tumayo dito sa harapan ng mga kalalakihan, o pwede kayong tumulong through financial support sa mga isinesend na mga misyonaryo, sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi nakalagay naman yan dito sa, ano ba talata ito? Naalala ko lang bigla sa Titus yata, sa Titus. Basahin natin. Napakaganda ng ugnayan pagka mayroong mga sponsors ang church. Yun nga, kagaya nung sa Bible study namin, nagpapatuloy pa rin, kaso hindi ko pa nagagawa. Yung report ko sa inyo, napaka-busy ko po, pasensya na po. Siguro by January na yan, yung ano na yan, report na yan natin. Para, ayun, para maipaliwanag ko po. Sa 1 Timothy chapter 5, 1 Timothy chapter 5, verse 16 hanggang 17. Kung ang sinumang babaeng nananampalataya ay may inaampong mga babaeng bago, ay umabuloy sa kanila at huwag pabigatan ang iglesia upang maabuluyan nito ang mga tunay na bao. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at pagtuturo. Sino yun? Ito, yung mga nakahali dito mga tagapangarap. Ano ho? Kailangan ito para tayo magkaisa, nagkakaroon ng unity. Ano ho? Lumalago ang iglesia, nagkakatulong-tulong, may sumusuporta sa mga nagtuturo. Ano po? So, kailangan nating magtrabaho para may anihin tayo gaya ng isang namumungang prutas. Inaasahan ng Diyos to na lahat gagawa. Ikalawang punto ay ang katapatan. Minsan sa ating buhay, itinatanong natin kung bakit kaunti lamang ang ating tinatanggap. May parang reklamo, ay, yun. Ay, ba't gano'n? Nagtrabaho ko ng buong araw ito lang. Ayan, parang gano'n din sa atin. No? Minsan sa ating buhay, may tinatanong natin kung bakit kaunti lang yung tinanggap natin. Pagkatapos ng lahat ng kasipagan at katiyagaan ginawa natin, nakukulangan pa tayo. Panginoon, ito lang. Magpagal ako ng Saan ba? Mag-umpisa ako ng umaga. Ganun may mga hinahanap tayo. Nakukulangan tayo sa blessings, sa madaling salita. Ngunit ang tanong ay mali ba ang Diyos? Ano sabi nito? Wala ba akong karapatan sa sarili kong pera? Ayun. Babalik na naman dito. Wala ba akong karapatan na bigyan kayo ng blessings o hindi? Ako manlilikha. Ayun po. See? Yun ang reflection. Ano? Hindi ba sapat ang kanyang mga ibinibigay na biyaya sa atin? Bakit minsan ay nagre-reklamo din tayo? Gaya nung nasa kwento na nagre-reklamo sa may-ari ng ubasan. Ganda nung talinghaga, nakakaano siya aralin, nakaka-touch. Ganun pa rin naisipan natin dito sa atin. Kung ano binigay ng Diyos, huwag tayo yung, ayaw kasi ng Diyos yung may bulong-bulungan di ba? Nandun yun sa Old Testament, yung mga nagbubulong-bulungan, nagalit ang Diyos doon. Yung bulong-bulungan yun, equivalent nun, yung mga chismis-chismisa. Yun yun, no? Na parang hindi kayo nakukontento sa binigay ng Diyos. Ulang at ulang pa rin. Gaano karami ba gusto nyo? Parang gano'n. Ano? Ang ibig iparating sa atin. Hindi ba dapat sa ating buhay ay huwag tayong mareklamo kung magalit man sa Diyos? O kaya ay mainis kung maliit lang ang ating tinatanggap mula sa Kanya? May ibig sabihin. Ano po? So dapat tayong, ano raw sabi kanina, magpasalamat. Sapagkat ang Panginoon ay tumitingin sa ating mga puso, kahit maliit man o malaki ang ibinigay niya sa atin. Dapat tayong matutong magpasalamat at tanggapin na lang natin ito dahil ang importante, matapat tayo sa Kanya. Yung gumagawa yung pananampalataya sa bawat isa sa atin. Ang ikatlong punto ay ang pagiging bukas palad. Yan. Ikaw, kung ikaw ay pinayaman sa lupang ito,
meron kang karapatang magbigay. Nandyan yung masarap na mararamdaman mo pag nagbigay ka, hindi yung tumatanggap. Kasi yung tumatanggap, parang intindi niya, kawawa naman ako, lagi na lang ako yung kapwa. Ano? Meron namang mga ibang tao, hindi nila nare-realize yun. Ang gusto nila talaga, sila yung kapwa. Tanggap ng tanggap. Pero nakasulat sa sinabi ni Pablo, it is better to give than to receive. May kasiyahan doon sa nagbibigay. So ito yung sinasabing pangatlong punto na pagiging bukas palad. Dapat matuto tayong magbigay at magbahagi ng ating mga biyaya. Katulad nung nasa kwento. Ganoon din ang gagawin sa atin ng Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon sa pagkakaloob niya ng reward sa atin. So natututunan natin dyan, hindi mo susuluhin yan. Nauso ngayon yung online selling. Diba? Dati garage sale yan. Ngayon hindi na. Why don't you, ba't hindi mo na lang ipamigay? Ba't i-online mo pa o gano'n? Diba? Mga pinaglumaan na rin lang naman. Kung sino yung mga mahihirap na kapatid, ipamigay mo na lang. So nakagawa ka pa ng isang magandang halimbawa sa Diyos, pagiging bukas palad. Kesa pabayaran mo pa. Sa ating paglalakbay sa mundong ito, naway matuto tayong magsumikap sa pangangaral, maging matapat at maging bukas palad para sa pagsagana, gaya ng bunga ng prutas sa ubasan ng Diyos, ang kaharian ng langit. Kaya sabi, ang kaharian ng langit ay maitutulad sa kwentong ito. Diba napakaganda? Na nagnanais ang Diyos na sa bawat isa sa atin may inaasahan bilang mga manggagawa sa iglesia. Huwag tayong maiiyak. Kasi talagang sinusuportahan ang mga manggagawa ayon doon sa mga talatang binasa natin. Dalawa talaga yan, magkatuwang yan. Yung members and preachers. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 9, verse, subukan natin dito sa 7. Sinong kawal ang magpakailan paman ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? O sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Ang mga ito bagay sinasalita ko ayon sa kaugalian lamang ng mga tao? O di baga sinasabi din naman ang gayon ng kautusan? Sapagkat nasusulat ang kautusan sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busa ng baka pagka gumigiling, ang mga baka baga ay iniingatan ng Diyos. So mahalagang makita yung isang punto rito na yung members at yung preachers nagkakaisa pagdating sa pagtulong. Ano po? Yun lang po yung ipinapakita dito. Na pare-pareho silang may karapatan sa kaligtasan. Ito, pare-pareho silang magtatrabaho. Yun lang po ang nais ipakita sa atin noong kwento na ito. Hindi tayo pwedeng maging makasarili. Bakit kami pumasok ng umaga? Pwede nito sabihin, bakit? Nauna kami yung mga yan, huli naman yan So hindi tayo pwede doon sa gano'n, kundi maging ayon doon sa mga puntong binanggit natin, yung pagsisikap, pagiging matapat, at bukas palad para sa iba. Doon nakagagawa na tayo sa ubasan ng ating Panginoon Jesus. So pasamantala natin puputulin hanggang dito ang ating pangaral sa umagang ito. Lubin muli ng Panginoon, meron tayong natitira pa 4 na linggo sa Disyembre, puro parables pa rin po ito. Bubuksan natin to. Thank you kay Sister Daisy sa kanyang suggestion tungkol sa mga aralin. Kung meron din po kayo gustong buksang paksa, sabihin niyo po sa akin, bubuksan natin para sa kalinawan ng ating mga pag-aaral. Maraming salamat po muli mga kapatid.